about is, what did we set out to do and what did we do? Nabuksan lang po, na-reconstruct lang yung San Cristobal Bridge, kaya umabot na tayo ng Calamba. Yes. Kasi, yan ang ating accomplishment that we are announcing, that we are sharing today. Pagkatapos ng briefing, dumating na ang in-order na pagkain na personal pang iniabot ng Pangulo sa media. Matapos ang inspeksyon, dumiretso sa Skyway Stage 2 sa Bikutan si Arroyo. Ang Skyway Stage 2 ang magdudugtong sa NLEX at SLEX. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Sa isang pambihirang pagkakataon, naglabas po ng sama ng loob sa media si First Gentleman Mike Arroyo. Ayon sa unang Ginoo, dismayado siya sa naging pagtrato ng media sa kanyang may bahay na si Pangulong Arroyo. At taliwas sa akala ng karamihan, masaya nilang lilisanin ang Malacanang. Ibinalita ng First Gentleman ang nakatakda niyang operasyon sa spinal column sa June 19. Sinabi niyang handa raw silang humarap sa anumang investigasyon kaugnay sa mga aligasyong ibinabato sa kanilang pamilya. May mensahe rin siya kay President-elect Noynoy Aquino. He should unite the country instead of keep dividing it. We're trying our best to unite the country. Maybe he thinks he's still a president of the opposition. If he forgot that he's the president, he will be the president of all the Filipinos already. Vice President-elect Jejomar Binay kabilang pa rin sa shortlist sa mga pinagpipilian po na maging susunod na DILG Secretary. Pero ayon kay President-elect Noynoy Aquino, kailangan magkasundo raw muna sila sa agenda sa local government. Bukod kay Binay, 6 pang pangalan ng kanyang sinasala para sa pwesto. Ang pagbuo ng Aquino Cabinet, bubusisiin natin sa talakayan with Igan mamaya. He has to know what my agenda is as far as the local government is concerned, no? It might not be consistent with his political plans. So again, I owe them some courtesy by telling them, eto yung pwede ko i-alok sa'yo, eto ang papasukan mo, kaya mo ba to, gusto mo ba to? Samantala, nailipat na po sa Calamba City Jail sa Laguna si Jose Maria Bong Panlilio, isa sa mga itinuturing na most wanted sa Pilipinas. Agad dumating sa kulungan ang mga kaanak ni Panlilio, dala ang kanyang mga gamit. Wanted si Panlilio sa kasong pagpatay sa magkapatid na Albert Gutierrez at Ariel Real noong 2003. Nahuli siya sa Bangkok, Thailand matapos ang halos 7 taong pagtatago. Tumanggi magbigay ng pahayag si Panlilio ukol sa mga ibinibintang sa kanya. Bodega ng Kalayaan Hall ng Club Pilipino sa Green Hills, San Juan nasunog. Ayon sa mga bumbero, umabot lamang ng unang alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 6 kagabi. Mabuti na lang at hindi kumalat sa labas ng bodega ang sunog. Yun nga lang, nasunog ang mga foam ng upuan at isang projector na nakaimbak po sa loob. Posible umanong isang fluorescent lamp na nag-spark ang pinagmulan ng sunog. Prince Harry at Prince William pinahawak ng African rock python sa kanilang pagbisita sa Botswana. Halatang kabado ang dalawa sa pagpo-post nila kasama ang malaking ahas sa isang nature reserve doon. Bukod sa ahas, nakasalumuha rin nila ang iba pang hayop tulad ng cheetah. Pagkatapos bumisita sa Botswana, tutuloy ang magkapatid sa South Africa para suportahan ang England team sa World Cup. Ito ang kauna-unahang joint overseas tour ng dalawang prinsipe. Malakas na ulan nagdulot ng landslide sa southeastern Bangladesh. Hindi bababa sa 47 ang patay. Nabaon sa putik ang bahay ng mga residente. Meron ding mga nalibing ng buhay habang natutulog. Natabunan din ng maging ang ilang sasakyan. Pahirapan po ang rescue operation dahil patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan sa lugar. Boston Celtics sisikaping makuha ang kampeonato kontra sa Los Angeles Lakers ngayong araw. Labang po ng isang laro ang Celtics sa Best of 7 NBA Finals. Yan ay matapos nilang talunin ng Lakers sa Game 5 sa score ng 92-86. Pero babalik na po sa Staples Center ang laro kaya inaasahang pipilitin ng Lakers na maitabla ang serye dahil sa home court advantage. Sakaling magwagi ang Lakers sa Staples Center pa rin gagawin ang do or die the Game 7. Sa
Sa ating Buenas Balita, driver isinauli po ang wallet na naiwan sa kanyang minamanehong taxi. Isinurrender ni Romiel Caduyak ang wallet na naglalaman ng 8,000 piso sa himpilan ng DZBB. Bukod sa cash, laman din po ng wallet ang ilang ID, credit cards at prepaid cards na may halagang 800 piso. Ang wallet ay pag-aari ng isang Joshua Washu, isang American national na contractor sa Department of Defense ng US government. Amazing Balita! Martial arts na capoeira sa Brazil, tinuturo na rin sa mga chikiting at light sculptures, nagpaningning sa Old City sa Jerusalem. Narito ang report. Nagningning ang paligid ng Old City sa Jerusalem dahil sa makukulay na light sculptures. Mula sa mga light poles sa mga Star Wars saber, tree light at higanting puso kumikinang. Meron pa laser graffiti na tila imahe ni Kristo. Pati mga pumaparada, nag-iilaw ang mga suot. Bahagi ito ng Light Festival of Israeli artists para ibida ang makasaysayang lungsod. Ito ang capoeira, ang malasayaw na traditional martial art ng Brazil. Pero ngayon, hindi na ito for adults only, kundi for kids na rin. Iba't iba ang gimmick para epektibo maituro sa mga chikiting, gaya na lang ng paggamit ng animal puppet. Maganda raw ang capoeira para sa child development at sa paglinang ng kanilang kumpiyansa sa sarili. Para sa Unang Balita, James Velasquez, reporting. Ilang metal artists pinarangalan sa Metal Hammer Golden Gods sa